Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa unang linggo ng Adbyento, panahon ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. At kung ito ang panahon ng paghahanda, ito rin ay panahon ng pangangarap. Pangangarap na darating ang katuparan ng pangako ng Diyos. Para sa mga Israelita, matagal silang nangarap. Matagal silang umasa na darating ang araw na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga sa loob ng mahabang panahon, sila ay naghintay sa pagdating at katuparan ng pangako ng Diyos. At ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias ay malinaw na pagpapaalaala, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ipapadala niya ang Mesiyas ayon sa kanyang sinabi. Kaya nga maririnig natin dito sinasabi sa unang pagbasa, sa araw na yon, sa bundok ng Sion, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. At dito sa bundok na ito ng Sion, mararanasan ang kagalakan at kapayapaan. Itong isinulat na ito ni Propeta Isaias ay isang malinaw na hula sa kung ano ang mangyayari at kung papaano ito mangyayari at kung ano ang magiging hatid nito sa tao. Sa paghihintay, iba't iba ang magiging karanasan ng tao. May maiinip, may mawawala ng pasensya, may magtitiis at magtsatsaga. Pero ang mahalaga, ang nais bigyang diin ni Propeta Isaias, matutong mag-intay. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At sa araw na iyon, papawiin niya ang luha ng maraming mga nalulungkot at naghihirap. At sa pagdating ng ating Panginoon mula naman sa Ebanghelyo ni San Mateo, malinaw na tinutupad at patuloy na tinutupad ng ating Panginoon ang kanyang misyon. Sa kanyang pagdating, bibigyan niya ng biyaya ang mga taong pinahihirapan ng kanilang sitwasyon, ng kanilang karamdaman. Sabi dito sa Ebanghelyo, makapagsasalita na ang mga pipi, gagaling ang mga pingkaw, makakalakad ang mga pilay, makakakita ang mga bulag. Tunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tutuparin at tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang takdang oras. At ito yung dapat na maging malinaw sa atin. Ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, ang pagsagot ng Diyos sa ating mga kahilingan ay mangyayari sa oras, sa panahon na nanaisin niya. Hindi sa oras o panahon na gugustuhin ng tao. Magkaiba ang gusto ng tao sa gusto ng Diyos. Kaya nga ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. Matuto tayong maghintay. At sa pag-aantay, magkaroon nawa tayo ng pananabik sa ating iniintay. Siguradong siya'y darating, siguradong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Pero ngayon,
Mag-antay tayo ng may pananabik. Ihanda natin ang ating mga sarili. Linisin natin ang ating mga puso upang sa kanyang pagdating matagpuan tayong handa, karapat-dapat at may malinis na puso. Amen.